Isang 18 years old na dalaga mula sa Nasugbu, Batangas, binawian ng buhay matapos umatuklaw ng isang king cobra. Tinaguriang boy ahas ng Pangasinan, patay rin matapos matuklaw ng hinuli nitong ahas. Samantala, Cobra King ng Sorsogon, patay naman matapos matuklaw ng inaalagaan pa mismong makamandag na cobra. Ito na nga mga idols, sa video na ito ay tampok ang mapait na sinapit ng ilan nating mga kababayan dahil sa kanilang deadly encounter sa mga makamandag na mga ahas sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ako po si Royzy and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Namatay dahil sa isang makamandag na cobra ang tinaguriang boy ahas ng Pangasinan matapos itong makagat sa dila ng hinuli at pinaglaruan niyang ahas. Kinilala ang 62 years old na si Mang Bernardo Alvarez na tubong Mangaldan, Pangasinan bilang boy ahas dahil sa husay nitong manghuli ng mga makamandag na hayop na ito. Siya rin ang nagiging takbuhan ng maraming niyang mga kababayan kapag nakakakita ang mga ito ng ahas sa kani-kanilang mga bakuran. Ayon pa nga kay Mang Bernardo ay kayang-kaya niyang paamuhin ang mga nahuhuli niyang ahas. Sabi pa ng kanyang mga kapitbahay ay parang hindi na nga raw ito tinatablan ng kamandag ng ahas. Dahil naman sa husay sa paghuli sa mga ahas ay na-feature pa si Mang Bernardo sa Born to be Wild na programa ng GMA7. Subalit ang lahat ng ito ay biglang nagbago nang mapabalitang pumanaw na si Mang Bernardo noong April 2021 matapos daw itong matuklaw ng isang makamandag na cobra. Ayon sa report, sinubukan pa siyang i-revive ng mga sumaklolong kapitbahay, subalit huli na ang lahat dahil kumalat na ang kamandag ng cobra sa buo niyang katawan. Hindi naman makapaniwala ang marami sa kanyang mga kapitbahay. Ilang beses na raw kasing natutuklaw ng cobra ang matandang lalaki pero hindi naman ito naaapektuhan. Patunay nga raw rito ang napakaraming mga peklat sa buong katawan ni Mang Bernardo na galing di umano sa kagat ng mga ahas. Sa barangay Kinatakutan, Tagkawayan, Quezon, naiulat na nasawi ang isang 10 taong gulang na batang lalaki matapos itong makagat ng isang king cobra. Kinilala ang biktima bilang si Sian Joseph Abrigo. Ayon sa kwento ng ina ng bata, sakay sila ni Sian sa isang trolley o customized vehicle na tumatakbo sa riles ng tren habang papauwi sa kanilang bahay nang maganap ang malagim na insidente. Binabaybay ng nasabing sasakyan ang masukal na bahagi ng barangay Kinatakutan nang bigla na lamang bumagal ang takbo ng kanilang trolley. Sinilip ng driver ang ilalim nito at doon nila nakita ang isang malaking cobra na nakapulupot sa gulong mismo ng kanilang sinasakyan. Sinubukang tuklawin ng cobra ang driver pero mabilis itong nakaiwas. Agad na nagsitalunan ang lahat ng sakay ng trolley dahil sa takot pero naiwan sa sasakyan ang batang lalaki. Natuklaw sa binti ang biktima at agad din namang tumakas ang naturang hayop. Nang makalis na ang ahas ay tsaka pa lamang sila nakasaklolo kay Sian. Nilapatan nila ng first aid ang sugat ng biktima at tinalian din ito upang hindi agad kumalat ang kamandag ng cobra. Matapos ito ay agad na dinala ang bata sa isang albularyo na sinubukang sipsipin ang kamandag ng ahas. Idinaan pa nila ang biktima sa 2 pang albularyo sa sentro naman ng bayan ng Tagkawayan pero habang ginagamot daw ang bata ay biglang sumakit ng husto ang binti nito. Dito na nagpasya ang ina ng biktima na dalhin si Sian sa Tagkawayan General Hospital. Sa kasamaang palad, dahil sa kakulangan sa kagamitan, inilipat ng mga staff ng hospital ang bata sa Bicol Medical Center kung saan mayroong supply ng anti-venom. Pagdating sa hospital sa Bicol, sinubukan pang ipasok sa intensive care unit o ICU ang bata pero hindi na ito nakasurvive. Paalala naman ng naghihinagpis na ina ng biktima, kung sakaling makakagat ng ahas ay kaagad itong dalhin sa doktor at huwag nang kung saan-saan pa upang mas mabigyan ng nararapat na lunas. Sa Villasis, Pangasinan, isang lalaki ang napabalitang natuklaw rin ng isang makamandag na cobra at agad na binawian ng buhay. Kinilala ang biktima na si Jason Nama, 20 years old at residente ng nasabing lugar.
Ayon sa kwento, nakatambay sa tabi ng kalsada ang biktima kasama ang mga kabarkada nito nang biglang lumabas ang isang ahas na tatawid sana sa kalsada. Inakala ng grupo na patay na ang ahas dahil hindi raw ito gumagalaw. Hinawakan ito ni Jason at doon na nga ito natuklaw ng nasabing kobra. Hindi niya ito sinabi sa kanyang mga kasamahan. Aniya ay napako lamang ang sugat na nasa kanyang kamay. May ilang mga ahas na ginagamit ang ganitong behavior bilang defense mechanism kung saan magpukunwari itong patay. Kapag naramdaman na ng ahas na hindi nakahanda ang kanilang bibiktimahin, ay tsaka ito biglang aatake. Makalipas ang 30 minuto mula nang makagat si Jason, nakaramdam ng paninigip ng dibdib ang lalaki at nawala na nga ito ng malay. Doon pa lamang nalaman ng kanyang mga kaibigan na nakagat na pala ito ng ahas. Kagad nila itong isinugod sa Ordonez Medical Hospital, subalit huli na ang lahat. Kahit naturukan pa ng anti-venom ang biktima ay hindi na nito nakontra ang kumalat na nakamandag ng kobra. Ayon sa mga eksperto, maaaring isang uri ng Philippine cobra ang nakatuklaw sa binata base sa epekto ng kamandag nito sa katawan ni Jason. Noong December 2017, napabalitang namatay ang tinaguriang Cobra King ng Sorsogon matapos itong matuklaw ng alaga niyang makamandag na cobra. Tubong Sorsogon City si Elias Peter Lenturio. 15 years old pa lamang ay nakilala na ang biktima sa kanilang lugar bilang mahusay na tagahuli at magpaamo ng makamandag na mga ahas. Ayon sa kwento, kamandag ng inaalagaan niyang ahas ang naging dahilan ng pagkamatay ng lalaki. Ang kobrang ito ay madalas umanong ikulong ni Lenturio sa U-box ng kanyang lumang motorsiklo. Dahil palagay na ang loob ng lalaki sa ahas, hindi na nga ito nag-ingat sa pagbukas ng kanyang U-box. Hindi niya inaasahang maiipit ang buntot ng hayop, kaya naman sa pagbukas niya sa kinaroroonan ng ahas ay agad nitong tinuklaw ang kanyang kamay. Sa sobrang galit ni Lenturio sa ginawa ng kanyang alagang kobra, pinugutan niya ito ng ulo at pagkatapos ay ininom ang dugo nito. Tumanggi rin itong magpadala sa ospital dahil kayang-kaya raw niyang gamutin ang kanyang sarili. Ilang oras ang nakalipas, natagpuan na lamang siya ng kanyang pamilya na bumubula ang bibig at naninigas na ang katawan. Nagawa pa siyang isugod sa ospital, sabalit idineklara ng doktor na dead on arrival. Nang kumalat ang balitang namatay na sa kamandag ng ahas ang binansagang Cobra King ng Sorsogon, marami sa nakakakilala sa kanya ang hindi makapaniwala. Noong March 2023, nag-viral sa internet at na-feature pa sa isang sikat na TV program ang malagim na sinapit ng isang lalaki na namatay matapos matuklaw ng isang patay na king cobra o banakon sa Santa Maria, Davao Occidental. Ang banako na ito ay tinatayang nasa 12 feet ang haba. Pinagtulong-tulungan itong hulihin at patayin ng mga residente ng nasabing lugar dahil sa takot na baka makatuklaw pa ito ng ibang tao. Ayon kasi sa kapitan ng barangay, may mga kaso na natuklaw na ng banakon sa kanilang lugar ilang taon nang nakalilipas. Pinutol-putol nila ang buong katawan ng makamandag na king cobra upang masigurong hindi na ito makakapaminsala. Isang lalaki naman na kinilala sa pangalang Renante ang sinubukang hawakan ng ulo ng patay na ahas. Kahit pa sinaway na ng kanyang mga kasamahan ay tuloy-tuloy lamang ang lalaki sa kanyang ginagawang paglalaro sa ulo ng king cobra at sinabi pang patay na naman ang ahas na ito. Hindi pa nga ito nasiyahan, isinubo pa nito ang kanyang kamay sa bibig mismo ng banakon. 15 minutos matapos ang naturang insidente, tila nakaramdam na ng panghihina at pagkahilo ang lalaki. Napansin ng kanyang mga kaanak na namumutla na rin ang itsura nito. Ilang saglit pa ay nagsuka na si Renante at nangitim na ang labi nito. Ang kamandag pala ng king cobra kumalat na sa katawan ng pobreng lalaki. Sinubukan pa siyang lapatan ng first aid ng mga taga-barangay, subalit huli na ang lahat dahil patay na ang biktima. Noong kasagsaga ng pandemic noong 2020,
isang 18 years old na dalaga naman sa Nasugbu, Batangas ang naiulat na namatay dahil natuklaw ito ng makamandag na king cobra. Kinilala ang biktima na si Maricar Mendez. Ayon sa kwento ng kasintahan ng biktima, pababa na sila noon mula sa bundok kung saan sila kumuha ng gulay na pang-ulam sana sa araw na iyon nang makasalubong nila ang isang malaking king cobra. Sinubukan nilang tumakbo para iwasan sana ang hayop pero sa kasamang palad nadapa itong si Maricar kaya naman nakagat ito ng 2 beses ng makamandag na ahas. Kaagad na hinuli at tinaga ng lalaki ang ahas na ito at pinutol-putol din niya ang ulo ng hayop upang masigurong hindi na ito makakapaminsala ng ibang tao. Tinalian din ng lalaki ang binti ni Maricar at kaagad na humingi ng tulong. Dahil sa kasagsagan ng pandemya, mas pinili na lamang ng dalaga na magpagamot sa albularyo kaysa magpadala sa ospital. Bandang alas 10 ng gabi ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib ang babae kaya naman minabuti nilang dalhin na ito sa ospital. Halos nasa 3 oras ang kanilang biyahe patungo sa Batangas Provincial Hospital. Sinubukan pa siyang lapatan ng paunang lunas ng mga doktor, subalit hindi na nga ito nakaligtas at tuluyan ng nasawi dahil kumalat na ang kamandag ng king cobra sa katawan ng biktima. Ilan lamang ang mga insidenteng ito sa mga documented at mga undocumented cases na mga nabibiktima ng mga makamandag na mga ahas. Sa inyo mga napanood ay sana'y maging aral ang nangyaring ito sa kanila at kung sakaling mahaharap tayo sa ganitong sitwasyon, huwag tayo mag-atubili na magtungo kaagad sa pinakamalapit na ospital upang malapatan tayo ng nararapat na lunas. Mas mainam na sa doktor tayo magtungo dahil mayroon silang sapat na kaalaman, instrumento at mga gamot upang magkaroon tayo ng mas malaking tsansa para makasurvive laban sa kamandag ng mga ahas. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.